Wala naman taong pupunta sa langit except 144,000 na napili from the different tribe of Jacob, Israel. Yan ang nakasulat sa Revelation. Marami pa ring tao ang naniniwala na itong bilang lang na ito ang makakapunta sa langit. At ang 144,000 na ito ay yung nanggaling lang daw sa lahi ni Jacob o ni Israel. 12,000 each tribe, yun lang yung maliligtas. Hindi ko ba alam kung paano nag-come up sa kanila na ito lang ang mga taong maliligtas. At alam naman natin kung sino yung may mga ganitong paniniwala, ang mga JW. Now, tignan natin yung verse na yan. And I heard the number of them which were sealed, and there were sealed 144,000 of all the tribes of the children of Israel. Tama naman yung 144 at tama din ng mga anak ni Israel. Pero maling sabihin natin na sila lamang ang maliligtas. Mababasa natin yan hanggang verse 8, makikita dyan yung pagpapakilala sa bawat tribe na kailangan ng 12,000 para mabuo yung 144,000. Nandyan din naman sa buong chapter 7 ang kasagutan kung yan nga ba ang taong maliligtas lamang. After this I beheld, and lo, a great multitude which no man could number, of all nations and kindreds and people and tongues stood before the throne and before the Lamb, clothed with white robes and palms in their hands. Napakalinaw ng sinasabi dyan na hindi mabilang yung mga taong nandito sa iba't ibang bansa, iba't ibang lahi, iba't ibang lingwahe. Halo-halong tao ang nandyan at hindi lang yung galing sa 12 tribes. At sinasabi dyan, sa sobrang dami ay hindi na mabilang. Now, kung iisipin natin yung 144,000 lamang ang maliligtas, yun ay nabibilang pa. Pero yung sinasabi dyan, hindi na mabilang sa sobrang dami. At kung iisipin nga nating maigi, kung yan lang yung mga bilang ng tao na maliligtas at wala nang ibang lahi na maliligtas bukod sa 12 tribes, para saan pa yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na pagsasakripisyo sa krus ng Kalbaryo para magkaroon ng kaligtasan sa lahat, hindi lamang sa mga Hudyo, pati na rin sa mga Hintil. Tignan natin yung mga taong naligtas sa Book of Acts. Then they that gladly received His word were baptized, and the same day they were added unto them about 3,000 souls. Okay, dyan pa lang 3,000 souls na. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Bukod dun sa 3,000, araw-araw nang may naliligtas. Howbeit many of them which heard the word believed, and the number of the men was about 5,000. Yan, marami-rami na yung naliligtas. And believers were the more added to the Lord, multitudes both of men and women. Kanina, daily, 3,000, 5,000. Ngayon naman ay multitude na ang pinag-uusapan. So, ibig sabihin, hindi mo na alam kung ilang bilang yung multitude dahil madami na ang ibig sabihin yan. So, dyan pa lang sa mga binanggit kong verse ay napakarami ng naligtas. Maybe ay mas marami pa yan doon sa 144,000. Remember, sa Book of Acts pa lang yan. Wala pa yung mga nasave ng Old Testament. At yung mga nasesave pa hanggang sa panahon natin ngayon. Dahil ang taong totoong ligtas ay sigurado ang punta niyan sa langit dahil yan ang pangako ng Panginoong Jesucristo. At kung ang tinutukoy nilang kaligtasan sa Revelation chapter 7 verse 4 ay yung tinatawag na sealed, para saan ba kasi yun? And it was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree, but only those men which have not the seal of God in their foreheads. Yan po ay yung kasagsagan ng 7 years tribulation. At dahil sa seal ng Diyos sa kanilang noo, ay meron silang proteksyon. Dahil ang mga ito ay ang mga converted Jews sa Panginoong Jesucristo. At sila ang magpapatuloy at mangangaral sa Panginoon. Kaya mga kapatid, mag-ingat ulit tayo sa mga ganitong klaseng paniniwala dahil alam naman natin, basta tayo ay totoo at tapat na tatanggapin natin ang Panginoong Jesucristo at tayo ay magsisisi sa Diyos, ay magkakaroon tayo ng kaligtasan. Maraming salamat po and God bless you all.